Alam nating lahat mga kapatid na bagamat isang maliit na bansa ang Israel, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Maraming bansa, partikular na sa Middle East, ang gustong malipol ang maliit na bansang ito. Ngunit dahil sa matinding dedikasyon at pagbuhos ng dugo at pawis ng Israeli forces, hanggang sa kasalukuyan hindi may pagkakaila na patuloy pa ring umiiral ang Israel. Welcome sa ating channel. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang ilan sa mga pinakamapanganib na unit ng Israeli forces. Yamam. Pagdating sa pakikipaglaban sa terorismo, isang unit ng IDF ang namumukod-tangi, ang Yamam. Isa itong National Counter-Terrorism Unit ng Israel na itinatag noong 1974 pagkatapos ng mapangwasak na Maalot Massacre. Nilikha ang Yamam para bumuo at magsanay ng close quarters battle ng mga taktika para sa mga operasyong kontra-terorismo at pagliligtas ng hostage sa mga tinatawag na friendly territory. Dahil sa pagiging highly trained ng Yamam at pagkakaroon ng makabagong kagamitan, naging isa silang respetado at kinakatakutan pagdating sa counter-terrorism. Upang maunawaan kung bakit ang unit na ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na puwersa ng Israel, kailangan nating alamin ang matinding pagsasanay at paghahanda na pinagdadaanan ng unit na ito. Mula sa kanilang pagsali sa unit, sinusukat na dito ang kanilang mga limitasyon sa parehong pisikal at mental. Ang kanilang training program ay kilala sa pagiging napakahigpit. Nagsisimula ito sa isang nakakapagod na proseso ng pagpili, kung saan tanging ang best of the best lamang ang mapipili upang sumali sa hanay ng elite unit na ito. Ang mga magsasanay ay sumasailalim sa isang serye ng tinatawag na physical and psychological test upang masuri ang kanilang pagiging angkop para sa mga mahihirap na gawain na naghihintay. Kapag napili, ang mga recruit ay magsisimulang susubukin kung hanggang saan ang kanilang tibay, katatagan at mga taktikal na kasanayan. Ang kurikulum ng pagsasanay ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga disiplina, kabilang ang marksmanship, hand-to-hand combat, tactical driving at intelligence gathering. Ang bawat sundalo ay sinasanay na maging isang dalubhasa sa kanilang larangan. Hinahasa ang kanilang mga kasanayan tungo sa pagiging perpekto. Isa sa mga pangunahing aspeto ng pagsasanay ng Yamam ay ang focus nito sa mga taktika sa close quarters battle. Itinuturo din sa kanila kung paano mag-navigate sa mga confined spaces tulad ng mga gusali at sasakyan ng mayroong tinatawag na precision at speed. Nagsasanay ang Yamam ng mga room clearing techniques, mga senaryo ng pagliligtas sa hostage at mga offensive takeover na pagsalakay upang matiyak na handa sila sa anumang sitwasyon na maaari nilang gawin sa isang labanan. Upang masimulate ang mga real-life scenarios, bumuo ang Yamam ng isang makabagong pasilidad ng pagsasanay na ginagaya ang iba't ibang urban environments. Nagbibigay daan ito sa mga opisyal na magsanay ng makatotohanan na mayroong mga simulated gunfire, explosion at hostage situation. Maliban dito kapatid, hindi lang pisikal na pagsasanay ang pagdadaanan ng Yamam. Nakakatanggap din sila ng malawak na pagsasanay sa intelligence gathering at analysis na nagbibigay daan sa kanila na mangalap ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga potensyal na banta, magplano ng mga operasyon at gumawa ng mga split-second na desisyon sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang kanilang kakayahang mangalap at bigyang kahulugan ng intelligence ay isang mahalagang kasanayan. Sa kabuuan ng kanilang pagsasanay, ang mga sundalo ay patuloy na sinusuri at itinutulak upang mapabuti. Lumalahok sila sa mga makatotohanang simulation at mga live fire exercise sa ilalim ng mga most experienced instructors. Hindi dapat nagkakamali ang isang Yamam kahit nasa ilalim ito ng pinaka-challenging at magulong sitwasyon. Ang programa ng kanilang pagsasanay ay idinisenyo upang lumikha ng isang epektibo at talaga namang mautak na team. Nagtitiwala sila at may kumpiyansa sa bawat isa na siyang bumubuo ng matibay na ugnayan at isang mahalagang aspeto para sa tagumpay. Nagkakaroon sila ng malalim na pag-unawa sa bawat isa, inaalam kung ano-ano ang kanilang mga kalakasan at kahinaan na nagpapahintulot sa kanila na magtulungan sa panahon ng operasyon. Mahalagang tandaan na ang pagsasanay ng Yamam ay hindi isang minsanang kaganapan. Ito ay isang patuloy na proseso na nagpapatuloy sa kabuoang karera ng isang sundalo. Regular silang lumalahok sa mga advanced training, dumalo sa mga seminar at workshop at mananatiling updated sa pinakabagong mga taktika at teknolohiya sa larangan ng counter-terrorism. Isa sa pinakamahalagang operasyon sa kasaysayan ng Yamam ay naganap noong ikalawang Intifada, isang panahon ng matinding karahasan at kaguluhan sa Israel. Noong 2006, matagumpay na naaresto ng Yamam si Ibrahim Hamed, isang Hamas bomb mastermind na responsable sa maraming pag-atake sa mga sibilyang Israeli. Ang operasyong ito ay resulta ng masusing intelligence gathering at koordinasyon sa Shin Bet, isang internal security agency ng Israel. Ang pag-aresto kay Hamed hindi lang napigilan ang mga mangyayaring pag-atake, nagdulot din ito ng malaking dagok laban sa Hamas. Noong 2014, muling ipinakita ng Yamam ang kanilang mga kakayahan sa panahon ng Operation Breakwater. Ang operasyong ito ay inilunsad bilang tugon sa pagkidnap at pagpatay sa 3 Israeli teenagers ng mga militanteng Hamas. Sa pakikipagtulungan ng Israeli Defense Forces Combat Engineering Corps, nagsagawa ang Yamam ng serye ng mga targeted operation upang masubaybayan at ma-eliminate ang mga salarin. Ang kanilang precision at coordination ay nagbibigay ng katarungan para sa mga biktima at kanilang mga pamilya.
Kapansin-pansin ang mga operational achievements ng Yamam. Ang unit na ito ay nakatanggap ng maraming karangalan mula sa Commissioner ng Israeli Police at sa Israeli Defense Forces Chief of the General Staff. Sayirit Matkal. Ang Elite Special Forces Unit ng Israeli Defense Forces ay kilala sa pagkakaroon ng pambihirang kakayahan at mahigpit na pagsasanay. Ang mga sundalong ito ay sumasailalim sa proseso ng pagpili na naghahanap ng pinakamahusay na mga individual. Pinagsasama ang katalinuhan, physical fitness at mental resilience. Ang Sayirit Matkal ay may pananaw na lumikha ng puwersa na may kakayahang magsagawa ng halos imposibleng mga misyon saan man sa mundo sa ilalim ng anumang kondisyon. Ang programa ng pagsasanay para sa Sayirit Matkal ay talaga namang nakakapanghina at tumatagal ng humigit kumulang 2 taon. Ito ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga kasanayan at disiplina na tinitiyak na ang mga sundalong ito ay handa para sa anumang sitwasyon na maaari nilang makaharap. Mula sa pagcamouflage at mga combat techniques hanggang sa pagpapatrolya at bomb disposal, lahat ng aspeto ng pakikidigma ay sakop sa kanilang pagsasanay. Ang tactical shooting, navigation at reconnaissance tactics ay mahalagang bahagi din ng kanilang training regime. Isa sa mga pangunahing aspeto ng pagsasanay ng Sayirit Matkal ay ang masusing intelligence gathering. Ang mga sundalong ito ay sinanay na mag-operate behind enemy lines, magsagawa ng malalim na reconnaissance upang makakuha ng strategic information. Bihasa din sila sa pangangalap ng intelligence sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang surveillance, interrogation at analysis. Ang expertise na ito ng Sayirit Matkal ang nagpapahintulot sa kanila na mangalap ng kritikal na impormasyon na siyang mahalaga para sa tagumpay ng kanilang mga misyon. Bukod pa sa kanilang intelligence gathering capabilities, sinanay din ang Sayirit Matkal sa combat search and rescue operation. Bihasa sila sa pagkuha at paglilikas ng mga personnel mula sa tinatawag na hostile environments na kadalasan ay sa ilalim ng intense enemy fire. Ang kanilang kakayahang mag-navigate sa pamamagitan ng mapanghamong mga terrain at pagbigay ng tulong medikal sa mga mahihirap na sitwasyon ay siyang naging dahilan kung bakit napakahalaga nila sa isang rescue mission. Ang counter-terrorism ay isa pang lugar kung saan ang Sayirit Matkal ay napakahusay. Ang mga sundalong ito ay sinanay upang i-neutralize ang mga banta ng terorista at mga extremist group. Sila ay sumasailalim sa specialized training sa close quarters combat, hostage rescue at counter-sniper operation. Ang Sayirit Matkal ay bihasa sa mabilis at tiyak na pagtugon sa mga banta ng terorista. Nakakuha sila rito ng isang reputasyon bilang isa sa pinaka-epektibong unit ng counter-terrorism sa mundo. Ang training ng Sayirit Matkal ay kinabibilangan ng manhunt. Bihasa sila sa pagsubaybay at paghuli sa mga high-value target na kadalasang nag-ooperate sa sinasabing hostile at unfamiliar na mga environment. Ang kanilang kakayahang mangalap ng intelligence, mag-analisa ng data at mag-coordinate kasama ng iba pang mga unit ang siyang nagiging dahilan kung bakit epektibo sila sa paghahanap at paghuli ng mga terorista. Ang pagsasanay at mga kakayahan ng Sayirit Matkal ay patuloy na umuunlad upang ma-adapt ang nagbabagong katangian ng pakikidigma. Ang mga sundalong ito ay patuloy na dumaranas ng pagsasanay at kinakailangang mag-sign on para sa karagdagang 36-month of service upang matiyak na sila ay mananatiling may kakayahan sa mga espesyal na operasyon ng Israel. Maraming sundalong Sayirit Matkal ang nagpatuloy sa paghawak ng mga posisyon hindi lamang sa loob ng unit kundi maging sa iba pang unit ng IDF gamit ang kanilang expertise upang mapahusay ang pangkalahatang bisa ng militar. Sa buong kasaysayan, ang Sayirit Matkal ay naging sangkot sa maraming mga high-profile na operasyon na nagkaroon ng makabuluhang epekto sa IDF at Israel sa kabuuan. Mula sa mga pagliligtas sa hostage hanggang sa mga sabotage mission at intelligence gathering, ang unit ay patuloy na nagpakita ng mga natatanging kakayahan at hindi natitinag na pangako sa pagprotekta sa bansa. Isa sa pinakasikat at matapang na operasyon na isinagawa ng Sayirit Matkal ay ang Operation Entebbe noong 1976. Ang misyon ay inilunsad upang iligtas ang 245 na pasahero ng eroplano na na-hostage ng mga terorista sa Uganda. Ang operasyon ay masinsinang plinano at naisakatuparan sa pamamagitan ng pag-disguise ng unit bilang pangulo ng bansa para makalusot sa lokasyon at matagumpay na iligtas ang mga bihag. Sa Operation Entebbe, pinakita nito na ang Sayirit Matkal ay talagang nagtataglay ng walang kapantay na katalinuhan, pagkamalikhain at kakayahang gumana sa ilalim ng matinding pressure na siya namang nagbigay sa kanila ng reputasyon bilang kinakatakutang mandirigma. Bukod sa Operation Entebbe, nasangkot din ang Sayirit Matkal sa hindi na mabilang na mga operasyon. Marami sa mga ito ay nananatiling classified. Ang kanilang expertise at intelligence gathering at mahusay na reconnaissance ang nagbigay daan sa kanila na mangalap ng mga kritikal na impormasyon na humubog sa kinalabasan ng iba't ibang conflicts. Ang kanilang kakayahang mag-operate behind enemy lines at makakuha ng strategic intelligence ay napatunayang napakahalaga sa pagbibigay sa IDF ng isang makabuluhang advantage. Ang epekto at tagumpay ng Sayirit Matkal, mga kapatid, ay talaga namang umabot hanggang sukdulan. Maraming mga high-ranking military sa unit na ito ang naging political leader ng Israel. Ang mga nakapagtapos ng Sayirit Matkal ang malimit na humahawak ng mga maimpluwensyang posisyon sa loob ng IDF, gobyerno at iba pang sektor ng Israeli society.
Ang kanilang pagsasanay at karanasan ang siyang naging daan upang maging mahusay sila sa pamumuno na kinakailangan upang maging mahusay sa kani-kanilang larangan. Shayiite 13. Bilang resulta ng natamong kalayaan ng Israel noong 1948, matindi ang kanilang pangangailangan noon na bumuo ng isang espesyal na unit ng Naval Commando. Sa pamamagitan ni Yohai Ben Nun, ang tinaguriang bayani ng Israel at ang ika-6 na commander ng Israeli Navy, nabuo ang maalamat na Shayiite 13 na itinatag noong 1949. Ang Shayiite 13 ay nabuo kasama ang mga sundalong hinango mula sa hanay ng Palyam, ang sangay ng hukbong dagat ng Palmak, ang piling puwersang panlaban ng Haganah, ang sinasabing ancestor ng Israeli Defense Forces. Ang mga unang taon ng Shayiite 13 ay talagang dumaan din sa mga hamon. Nahaharap ang unit noon sa laki at mga paghihigpit sa budget na siyang naging dahilan ng pagiging limitado ng kanilang mga kakayahan at mapagkukunan. Ngunit sa kabila ng mga limitasyong ito, ang mga miyembro ng Shayiite 13 ay determinado na patunayan ang kanilang halaga at gumawa ng isang makabuluhang impact. Ang kanilang unang major test ay nangyari noong 1956 Suez Crisis, kung saan pinatawag ang Shayiite 13 para magsagawa ng mga reconnaissance mission, land campaigns, gathering crucial intelligence at pagbibigay ng suporta sa puwersa ng Israel. Ang kanilang katapangan at pagiging maparaan sa harap ng kahirapan ay nakakuha sa kanila ng paggalang mula sa kanilang mga kapwa sundalo at mga tagumpay sa hinaharap. Habang patuloy na nag-i-evolve ang Shayiite 13, talaga namang hinahangad nilang pahusayin pa ang kanilang mga kakayahan at matuto mula sa pinakamahusay. Sila ay nagsimula sa isang programa ng pagsasanay kasama ang French Marine Commandos na kilala sa kanilang expertise sa amphibious warfare. Ang pakikipagtulungang ito ay nagbigay daan sa Shayiite 13 na matuto ng mga bagong taktika, diskarte at estratehiyang magagamit sa kanilang mga operasyon sa hinaharap. Pinagtibay din ng Shayiite 13 ang kanilang natatanging bat insignia na sumisimbolo sa kanilang pagiging stealth, maliksi at kakayahang magdulot ng takot sa kanilang mga kaaway. Ang insignia na ito ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa at pinagsaluhang layunin, pride at pakikipagsanggang dikit sa mga miyembro ng unit. Ang mga unang taon ng Shayiite 13 ay minarkahan ng determinasyon, katatagan at walang humpay na paghahangad ng kahusayan. Sa kabila ng mga hamon na kanilang hinarap, ang mga miyembro ng unit na ito ay paulit-ulit na pinatunayan na sila ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Ang kanilang hindi natitinag na pangako sa seguridad ng Israel at ang kanilang pagpayag na lumampas sa tawag ng tungkulin ang siyang naglagay sa kanila bilang pinakamapanganib na mga sundalo sa militar ng Israel. Habang patuloy na pinatunayan ng Shayiite 13 ang kanilang halaga, ginampanan nila ang isang mahalagang papel sa ilang pinakakritikal na mga digmaan at salungatan sa Israel. Ang kanilang matapang na operasyon at kahangahangang mga nagawa ang nagpatibay sa kanilang reputasyon bilang isa sa nakakakilabot na Special Forces unit sa mundo. Sa panahon ng 6th War noong 1967, inatasan ng Shayiite 13 na i-neutralize ang mga armada ng kaaway at magsagawa ng matapang na pagsalakay. Ang kanilang layunin ay guluhin ang enemy naval capabilities at i-secure ang mga maritime border ng Israel gamit ang kanilang walang kapantay na mga kasanayan sa amphibious warfare at ang kanilang kakayahang umatake ng mabilis at tahimik. Naging tumpak at mahusay ang unit na ito sa kanilang mga operasyon at ang kanilang mga aksyon ay may mahalagang papel sa kabuang tagumpay ng digmaan na siyang nagpabagsak sa naval force ng kaaway at tinitiyak ang pagiging dominante ng kanilang puwersa sa karagatan. Sa sumunod na mga taon, mainit din na nakikipagbakbakan ng Shayiite 13 sa War of Attrition. Ang salungatan na ito sa pagitan ng Israel at mga Arabong kapitbahay ay mas pinatatag ng unit ang kanilang puwersa sa pagiging maparaan at hindi natitinag na determinasyon. Maraming beses na ring nasangkot ang Shayiite 13 sa commando raids, mining operation, maritime patrol at sabotage mission. Ang kanilang kakayahang mag-operate sa hostile environments, mangalap ng intelligence at umatake sa gitna ng mga depensa ng kaaway ang naging rason kung bakit isa sila sa pinakamahalagang asset ng Israeli military. Sa panahon ng Yom Kippur War noong 1973, muling napatunayan ng Shayiite 13 ang kanilang kakayahan. Pinasok nila ang mga Egyptian port sa ilalim ng nakakabulag na kadiliman, na neutralize nila ang mga sasakyang pandagat ng kaaway at nagambala ang mga enemy supply lines. Ang kanilang mapanghas na pagkilos behind enemy lines ay naglikha ng isang matinding dagok sa Egyptian Navy at nagbigay ng malaking kalamangan sa mga puwersa ng Israel. Ang kakayahan ng Shayiite 13 na mag-operate ng patago at magsagawa ng mga misyon na mapanganib ngunit may katumpakan ay nagpakita na ang kanilang mga pambihirang kakayahan ay hindi natitinag na pangako sa seguridad ng Israel. Sa mga nakaraang taon, ang Shayiite 13 ay nasa sentro ng counter-terrorism operation. Noong ikalawang intifada, ginampanan nila ang isang mahalagang papel sa paglaban sa mga infrastruktura ng Palestinian terror sa Gaza at West Bank. Ang kanilang expertise sa urban warfare, intelligence gathering at precision strike ay ginawa silang isang mabigat na puwersa laban sa mga naghahangad na saktan ng mga sibilyang Israeli. Ang kanilang mga aksyon ay nagligtas ng hindi na mabilang na buhay at natiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayang Israeli. Dovdivan Unit.
Sa pinakapuso ng Israeli Defense Forces, mayroong nagkukubling unit na talaga namang nagbigay ng matinding takot sa kanilang mga kaaway. Tinagurian silang pinakamapanganib na mga sundalong Israeli na nakilala sa kanilang walang kapantay na mga kasanayan at hindi natitinag na determinasyon. Ang unit na ito na kung tawagin ay Unit 217 na tinatawag din bilang Duvdevan na isang unit na nabibilang sa Commando Brigade. Ang mga elite na sundalong ito ay dalubhasa sa mga undercover operation sa mga urban area. Humahalo sila sa mga sibilyan sa pamamagitan ng pagsuot ng damit ng mga ito. Malawak ang kanilang kasanayan sa human and mechanical counter-surveillance. Nagsasagawa sila ng mga mapanganib at komplikadong mga misyon, kabilang ang mga pagpaslang sa mga militante at iba pang mga undercover na operasyon sa mga Arab region. Itinatag ang Duvdevan noong June 1986. Ang unit na ito ang nangunguna sa pagsecure sa West Bank lalo na sa mga populated civilian areas. Noong huling bahagi ng mga 1980 habang tumitindi ang tensyon sa West Bank, naghahanap ang IDF ng isang espesyal na unit upang labanan ang lumalagong banta ng terorismo sa mga urban area, kung kaya doon na umusbong ang Unit 217 na kilala bilang Duvdevan. Pinili ang elite force na ito mula sa hanay ng Paratroopers Brigade. Sumasailalim sila sa mahigpit na pagsasanay upang maging isang pinakanakakapinsalang sundalo sa militar ng Israel. Ang kakaibang taktika ng unit na ito sa warfare ang naglalagay sa kanila na kakaiba kumpara sa anumang iba pang unit. Kilala ang kanilang mga operator bilang Mista Arabim. Sila ay mga eksperto sa pakikipaghalubilo sa mga local Arab population. Nagsusuot din sila ng damit sibilyan, gumagamit ng mga asal at wika ng mga lokal at makalusot sa teritoryo ng kaaway nang hindi napapansin. Ang kakaibang taktika na ito ay nagpapahintulot sa Duvdevan na magtipon ng mga crucial intelligence at umatake ng may kasiguruhan na walang naiiwang kahit anong bakas. Isa sa mga kilalang katangian ng Duvdevan ay ang kanilang pagiging dalubhasa sa human and mechanical counter-surveillance. Ang mga sundalong ito ay sinanay na tuklasin at i-neutralize ang anumang mga banta, maging ito man ay mga operatiba ng kaaway o advanced surveillance system. Ang kanilang kakayahang mag-navigate sa komplikadong urban environments paggamit sa kanilang kapaligiran bilang advantage sa isang hindi mapapantayan na kakayahan. Sa paglipas ng mga taon, ang Duvdevan ay naging kasangkot sa maraming mga high-profile operation, kabilang ang mga pagpaslang sa mga militante at ang pagdakip ng mga mapanganib na terorista. Kamangha-mangha ang kanilang nakuhang tagumpay at ang kanilang unit ay nakapagligtas ng hindi na mabilang na buhay. Noong 2015-2016 violence wave, ginampanan ng Duvdevan ang isang mahalagang papel sa pag-aresto sa ilang kilalang killer na nagdala sa kanila sa hustisya at panunumbalik ng pakiramdam ng seguridad sa rehiyon. Ang unit na ito ay nag-ooperate sa ilalim ng UZ-89 Commando Brigade, ang pwersang kilala sa pambihirang kakayahan nito. Ang mga operator ng Duvdevan ay sumasailalim sa nakakapagod na pagsasanay, hinahasa ang kanilang mga kasanayan sa marksmanship, close quarters combat at intelligence gathering. Taglay nilang malawak na hanay ng mga armas at kagamitan, kabilang ang mga handgun, sniper rifles, carbine, shotgun, submachine gun, machine gun, rocket launcher, grenade launcher at combat knives. Ang kanilang arsenal ay isang halimbawa sa kanilang kahandaan para sa anumang sitwasyon na maaring makaharap sa hinaharap. Ang mga operasyon ng Duvdevan ay isinasagawa ng may lubos na paggalang sa karapatang pantao at internasyonal na batas. Sumusunod sila sa mahigpit na mga tuntunin ng rules of engagement upang matiyak na ang kanilang mga aksyon ay makatuwiran at proportional. Sa isang serye sa Netflix na mayroong pamagat na Fuda, nagkaroon ito ng atensyon sa mundo dahil sa isang fictional na Israeli elite unit na binase mula sa Duvdevan. Bagaman ang palabas ay maaring kathang-isip lamang, ngunit nakuha nito ang kahalagahan ng dedikasyon, kagitingan at hindi natitinag na Duvdevan. Shaldag. Sa mundo ng pinakamapanganib ng mga sundalo ng Israel, mahalagang maunawaan ang mahigpit na proseso ng pagpili at masinsinang pagsasanay na pinagdadaanan ng mga sundalo para sa Shaldag unit, na kung saan ang best of the best lamang ang mapipili at maaring sumali sa hanay ng elite unit na ito. Ang proseso ng pagpili ay magsisimula sa isang serye ng pagpapahirap, physical and mental test na idinisenyo upang itulak ang mga sundalo sa kanilang limitasyon. Kasama sa mga pagsubok na ito ang endurance run, obstacle course at mga combat simulation, na ang layunin ay upang kilalanin ang mga individual na nagtataglay ng hindi lamang pambihirang physical na lakas at tibay, kundi pati na rin ang katatagan ng isip at upang magawang suungin ang kahit ang pinakamahirap na sitwasyon. At kapag napili sa unit, ang mga kalahok ay magsisimula sa isang 22 months na yugto ng pagsasanay. Ang naturang pagsasanay ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga kasanayan at disiplina, kabilang ang mga basic at advanced infantry training, parachuting, counter-terrorism tactics, navigation exercise, air-to-ground cooperation, intelligence gathering at specialized training para sa mga itinalagang tungkulin sa loob ng unit. Sa yugto ng pagsasanay na ito, ang mga sundalo ay itinutulak sa kanilang mga limitasyon na sumasailalim sa matinding physical conditioning at paghahasa sa kanilang combat skills. Natututo silang mag-operate sa iba't ibang terrain at kondisyon ng
panahon at minamaster ang tinatawag na art of stealth and precision. Kasama rin sa pagsasanay ang extensive live fire, pagsasanay kung saan dapat ipakita ng mga sundalo ang kanilang kahusayan sa isang hanay ng mga armas, kabilang ang M16 at M4A1 assault rifles na nilagyan ng M203 grenade launcher, Glock pistol at Mosa sniper rifles. Hindi lang ang pisikal na kahusayan ang binibigyang diin sa yugto ng pagsasanay. Tinuturuan din ang mga sundalo ng critical thinking, mga kasanayan sa paglutas ng problema at paggawa ng desisyon. Natututo silang pag-aralan ang mga komplikadong sitwasyon at gumawa ng mga split-second na mga desisyon sa ilalim ng matinding pressure. Layunin din ng pagsasanay na makagawa ang mga sundalo hindi lamang ang pagiging highly skilled in combat, kundi maging sa kakayahang umangkop sa mabilis at pagbabago ng mga pangyayari. Pagkatapos ng training ng isang siyaldag, makakatanggap ito ng libro tungkol kay David Sterling at sa kampanya ng SAS sa North Africa. Ito ay nagsisilbing paalala ng legacy of excellence at kahalagahan ng innovation sa larangan ng special operation. Ang yugto ng pagsasanay ng isang siyaldag ay magtatapos sa isang final assessment. Ang mga kandidato ay inilalagay sa sukdulang pagsubok na kung saan dapat nilang ipakita ang kanilang kahusayan sa lahat ng aspeto ng kanilang pagsasanay na nagpapakita ng kanilang kakayahang magtrabaho bilang isang malupit na unit na nagsasagawa ng mga komplikadong misyon ng may katumpakan at kahusayan. Ang mga matagumpay na nakakumpleto sa yugto ng pagsasanay ay siya lamang makakakuha ng isang warrior pin at insenya ng siyaldag unit. Nagtatampok ang pin na ito ng Kingfisher na sumisimbolo sa liksi at kakayahang umangkop ng unit. Ang wings nito ang kumakatawan sa kanilang kakayahang malampasan ng mga hamon at ang isang Star of David ay sumisimbolo sa kanilang hindi natitinag na pangako sa estado ng Israel. Ang proseso ng pagpili at training phase ng siyaldag unit ay hindi para sa mahina ang puso. Kailangan ng isang pambihirang individual upang matiis ang mga pisikal at mental na hamon at lumabas bilang isa sa pinakamapanganib na sundalong Israeli. Ang dedikasyon, disiplina at hindi natitinag na pangako sa kahusayan ang nagtakda sa siyaldag kung bakit bukod tangi sila kumpara sa iba. Simula nang mabuo ang siyaldag unit, madalas silang napapasoong sa ilang mga pinakamapangahas at mga matitinding operasyon sa kasaysayan ng militar ng Israel. Paulit-ulit na napapatunayan ng mga fearless warrior na ito na sila ang totoong kahulugan ng pinakamapanganib na mga sundalong Israeli. Isa sa mga kilalang operasyon kung saan ang siyaldag unit ay gumanap ng isang mahalagang papel ay ang Operation Litani noong 1978. Ang operasyong ito ay naglalayong itulak pabalik ang banta ng mga militanteng Palestinian sa katimugang Lebanon. Ang siyaldag unit ang inatasang magsagawa ng mga reconnaissance mission behind enemy lines, kumuha ng mga critical na intelligence at magbigay ng suporta sa pangunahing puwersa ng Israel. Ang kanilang expertise sa special reconnaissance at irregular warfare ay napatunayang napakahalaga sa tagumpay ng operasyon. Noong 1982 Lebanon War, muling pinakita ng siyaldag unit ang kanilang pambihirang mga kasanayan. Sila ay kasangkot sa maraming mga patagong operasyon kabilang ang intelligence gathering, commando-style na pagsalakay at combat search and rescue mission. Ang kanilang kakayahang mag-operate sa isang hostile territory at kumuha ng mahalagang impormasyon sa ilalim ng matinding mga kondisyon ay naglagay sa kanila sa posisyon bilang pinakamahalagang asset ng IDF. Sa panahon ng una at ikalawang intifada, ang siyaldag unit ay ginampanan ng isang kritikal na papel sa paglaban sa terorismo at pagpapanatili ng seguridad sa West Bank at Gaza Strip. Ang kanilang expertise sa counter-terrorism tactics at intelligence gathering ang nagpapahintulot sa kanila na epektibong may neutralize ang mga pagbabanta at protektahan ang mga sibilyang Israeli. Ang kanilang mga operasyon ay madalas na kinasangkutan ng pagpasok sa teritoryo ng kaaway, pagsasagawa ng mga targeted arrest at pagtitipon ng mahahalagang impormasyon upang maiwasan ang mga pag-atake sa hinaharap. Sa South Lebanon conflict, ang siyaldag unit ay naging instrumento sa pagpapanatili ng kontrol ng Israel sa security zone. Nagsagawa sila ng mga regular na patrol, nakikibahagi sa mga combat operations laban sa mga militanteng Hezbollah at nagbigay ng suporta sa iba pang puwersa ng Israel na kumikilos sa lugar. Ang kanilang presensya at pagkilos ang nagsisilbing hadlang sa mga potensyal na banta at siniguro ang kaligtasan ng mga sundalo at sibilyan ng Israel. Maglan. Sa malawak na parte ng Israeli Defense Forces, mayroong isang unit na sinasabing bukod sa iba, isang unit na nakakuha ng isang reputasyon para sa kanyang matapang na operasyon. Ang hindi matitinag na pangako at ang kakayahang magdulot ng takot sa puso ng mga kaaway, ang isa sa mga pinanghahawakan ng isa sa pinakamapanganib na unit ng sundalong Israeli, ang Maglan Commando. Sumibol ang Maglan noong 1986, produkto ito ng patuloy na digmaan at mga salungatan na naging mas komplikado at nagiging mas mailap ang mga kaaway. Sa panahong iyon, muling naghahanap ang militar ng Israel ng isang espesyal na unit na may kakayahang mag-operate behind enemy lines at umatake sa mismong teritoryo ng mga kaaway, kung kaya't doon na nabuo itong Maglan, isang mahalagang bahagi ng Commando Brigade ng IDF. Ang pangalang Maglan ay mayroong mas malalim na kahulugan na sumasagisag sa kakayahan ng unit na umangkop at umunlad sa anumang sitwasyon, katulad sila sa isang ibong IBIS na kilala sa kanyang versatility.
Ang mga sundalong Maglan ay nagtataglay ng mga kakayahan at pag-iisip na kailangan upang malampasan ang anumang balakid. Ang mga misyon ng Maglan ay talaga namang highly classified. Piling-pili lamang ang mga nakakaalam sa kanilang matinding mga operasyon. Sa kamakailang kasaysayan mula sa South Lebanon conflict hanggang sa ikalawang intifada, mula sa digmaan sa Lebanon noong 2006 hanggang sa Operation Protective Edge, ang Maglan ay nasa frontline upang harapin ang panganib. Ngunit ang talagang rason kung bakit sila ang pinakamapanganib na sundalo ng Israel ay ang kanilang walang kapantay na pagsasanay, ang kanilang dedikasyon at ang kanilang kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ang training program ng Maglan ang sinasabing kabilang sa mga pinaka-challenging para sa IDF. Tumatagal ito ng nakakapanghinang 18 months. Ang mga recruit na nais mapabilang sa Maglan ay kailangan sumailalim sa basic at advanced infantry training sa loob ng Paratroopers Brigade. Ang pagsasanay na ito ay hinahasa ang kanilang pisikal at kakayahan sa pakikipaglaban. Inihanda sila para sa mahirap na paglalakbay sa hinaharap. Kapag natapos na nila ang kanilang pagsasanay sa loob ng Paratroopers Brigade, pipiliin ng mga recruit para ipagpapatuloy ang kanilang pagsasanay sa Maglan's base. Dito, sumasailalim sila sa isang serye ng mga mahigpit na pagsubok at pagsusuri upang matukoy ang kanilang kaangkupan para sa unit na tanging ang best of the best lamang ang makakalampas. Sa Maglan Base, ang mga recruit ay talagang pumapaloob sa isang espesyal na pagsasanay. Natutunan nila ang art of navigation, paghasa sa kanilang kasanayan sa larangan upang matiyak na makakapasok sila sa teritoryo ng kaaway nang hindi napapansin. Kabisado nila ang art of camouflage at pagbiblend sa kanilang kapaligiran. Ang observation ang isa sa mahalagang kasanayan na dapat taglayin ng Maglan. Sila ay sinanay na maging matalas na mga tagamasid upang makakalap ng mahahalagang intelligence at masuri ang sitwasyon. Ang kasanayan na ito kasama ang kanilang kakayahang umangkop ang nagbibigay sa kanila ng isang makabuluhang kalamangan sa field. Maliban dyan, ang Maglan ay nagtataglay ng mga special operational devices na nagbibigay sa kanila ng karagdagang bangis sa kanilang mga misyon. Ang mga device na ito ay maingat na idinisenyo na iniakma sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Nagbibigay ito sa kanila ng mga tool na kinakailangan upang makompleto ang kanilang mga layunin ng tumpak at mahusay. Ang physical standards upang maging isang Maglan ay napakataas. Katunayan, halos 1/3 lamang sa mga nagtitraining ang matagumpay na nakakumpleto. Ang training ng Maglan ay nagtutulak sa kanilang mga limitasyon. Inihahanda sila nito kapwa mentally at physically para sa mga mapanganib na misyon na naghihintay. Ang mga kilalang miyembro ng Maglan ay nagpatuloy upang makamit ang mahusay na tagumpay sa kanilang mga karera. Si Naftali Bennett, ang dating Prime Minister ng Israel, at si Yaniv Ekovets, isang kilalang author, ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kalibre ng mga individual na nagsilbi sa elite unit na ito. Ang kanilang mga kontribusyon at legacy sa unit ay nasubok sa antas ng kahusayan na hinihingi ng Maglan. Noong 2015, nakatanggap ang Maglan ng Chief of Staff Citation. Kinilala nito ang pambihirang serbisyo at mga nagawa ng unit. Ang kanilang dedikasyon at katapangan ay nakakuha ng respeto at paghanga mula sa kanilang mga kapwa sundalo at ng bansa sa kabuuan. Noong 2018, nagwagi ang Maglan sa IDF International Sniping Competition. Pinapakita nito ang kanilang walang kapantay na marksmanship skills. Ang kakayahan nilang matumbok ang kanilang mga target ng mayroong precision at accuracy ay isang saksi ng kanilang pagiging bihasa at eksperto. Noong 2020, naging headline ng unit ng tambangan nila at napatay ang 4 na militante sa Golan Heights. Ang kanilang hindi matatawaran na aksyon ay talagang napigilan ng isang potensyal na pag-atake sa mismong lupa ng Israel. Ngunit ang katapangan ng Maglan ay sinubok din. Noong 2023 Israel-Hamas War, ang Maglan ay mainit na nakikipagbakbakan sa Battle of Sikkim, kung saan nalagasan sila ng 14 na mga sundalo. Ang kanilang sakripisyo ay nagsisilbing isang tiyak na paalala ng mga panganib na kanilang kinakaharap at ang kanilang handang gawin upang protektahan ang kanilang bansa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa mga sundalong ito ng Israel?